Amaya, bukas daw may stargazing dyan sa field. Napatingin ako kay Sarina. Mukhang alam ko na kung ano ang pinupunto niya. Ano kaya kung pumuslit tayo pagkatapos ng stargazing at ghost hunting tayo? Singit ni Marge na kasama si Roxy. Tumabi silang dalawa sa amin na nakaupo na may bitbit na soft drink sa chicherya. Kung makapagsalita ka ng ghost hunting, akala mo naman Jackstone lang ang gagawin natin ha. Sagot ko. Excited ako sa mga ganyan eh. Kung gagawin natin yun, that will be my first ghost hunting ever. Magiging exciting to. I'll bring my video cam. Sabi ni Marge na baka sa boses ang excitement. Oy Marge, hindi tayo makikiparty sa mga kaluluwa. Tutuklasin natin ang mga kaibang nangyari rito sa school, lalo na yung kay Karen. Tapos nadagdagan pa ng case ni Ate Mabel, saway ni Sarina. Nakausap pala namin ang mother ni Mabel. Nasabi sa amin ng mother niya na bago namatay si Mabel ay parang may something unusual daw dito. Hindi na siya palakibo at naging magugulatin. Kung dati raw ay nakakatulog si Mabel na patay ang ilaw, bago siya namatay ay nakabukas ang lahat ng ilaw sa bahay nila. Hanggang umaga dahil iyon sa kagustuhan niya. Ang tanging denominator lang naming dalawa ni Mabel ay ang mga nararamdaman sa school na ito. Hindi may susulat ni Mabel ang article na yun kung hindi niya naranasan. Ano pa kaya ang susunod ng sinulat na yun ni Mabel? Sayang at hindi natapos ni Sarina ang pagbabasa. Hoy Amaya, nakatulala ka na naman dyan. Huwag mo sabihin na nakita mo ang ulo ni Marge sa puno. Pinalo ni Marge si Roxy sa tagiliran. Huwag nga rin yung gawing biro yan. Hindi nakakatawa. Saway ni Sarina. May iniisip lang ako. Huwag niyo akong pansinin. Ano na? Okay ba kayo sa sinasabi ko? Hindi naman maghihinala ang mga klase natin dahil dito naman tayo sa school magpapalipas ng gabi, diba? Sarina, baka kasi mapagalitan tayo eh. Sagot ni Roxy. Ano ka ba? Hindi iyan. Isama natin si Chucks at Daryl para may kasama tayong lalaki. Si Daryl pa talaga, Marge. Alam mo namang against sa ginagawa natin. Isa pa ayoko siyang kausapin dahil sa ginawa niya. Sinungaling na yun. Hayaan mo na, Sarina. Okay naman na ako. Sagot ko. Yun pa ang isang iniisip ko. Kung nagsasabi ng totoo si Daryl, sino naman kaya ang kinausap niya? Hayos nakakaloka. Guys, mag-research work daw tayo ngayon. Library tayo. Sabi ni Chucks na kararating lang. Anong research work? English, Amay. Nakasalubong ko kasi si Ma'am Alfonso, kaya inabot niya ito sa akin. Kinuha ko ang papel na inabot ni Chucks sa akin. Sulat kami yun ni Ma'am Alfonso at may nakanote kung anong topic for research. Pinasa ko ang papel kina Sarina para mabasa rin nila. Tumangutang mo naman sila. Let's go. Amaya, sa tingin mo may kinalaman si Karen sa nangyari sa ron sa history room? Hindi kaya pinaglalaroan ka niya? Natigil ako sa pagkopya sa notebook ko at tumingin kay Sarina na nakaupo sa harap ko. Inuuko pa namin ang mesa na malapit sa mga shelves ng libro. Bakit naman niya ako paglalaroan? Hindi kaya nabulabong natin siya o nabulabong mo siya rito? Paano ko siya ang may kagagawan sa nangyari sa inyo ni Catherine? Ano ang gusto mong sabihin sa akin, Sarina? Hindi ba natin itutuloy? Hahayaan na lang ba natin? Kinagat ni Sarina ang dulo ng ballpen niya. Nakikita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata niya. Pinanghihinaan ka na ng loob, Sarina. Ayaw mo na ba? Ano kasi? Natatakot din ako sa maaaring mangyari sa inyo at sa atin. Paano kung may mangyaring masama? Di ba sabi natin walang iwanan? Napoprotektahan natin ang isa't isa, lalo na si Catherine. Si Catherine, I can't afford to see her in danger. Nasabi nito na puno ng pag-aalala ang boses. Ako rin, pero nandito na tayo. Kung nabulabog ko na sila, kailangan ko silang harapin dahil hindi matatapos ang katatakutan dito sa school kapag hindi natin nilutas ito. Sigurado ka bang may patutunguhan tayo sa ginagawa natin ito? Malulutas kaya natin? Siyempre, kasama naman si Detective Conan. Ikaw ang girl version ni Conan, ha? Napangiti si Sarina sa tinurang ko. Sa totoo lang, kahit ako ay hindi sigurado kung may patutunguhan ito. Pero nandito na. Kailangan namin gawin ito. Pinagpatuloy na namin ang pagre-research. Nakaramdam ako ng panlalamig ng paa kahit nakamedyas. Kapag nakaupo kasi ako, hilig kong tanggalin ang sapatos ko. Kinigis-gis ko ang dalawang paa dahil sa naramdaman. Napatingin ako kay Sarina na tiyempong nakatingin din sa akin. Nginitaan ko lang siya at iniuwas ang tingin sa kanya. Kinapa ng dalawang paa ko ang sapatos ko at isinuot uli ito. Pagkatapos kong mag-research ay binalik ko na ang libro sa shelf. Tumingin-tingin ako sa mga bagong libro nang biglang may nahulog na lumang libro mula sa shelf. Tingnan ko ang katapat na shelf kung may tao dahil baka na itulak lang ang libro kaya nahulog pero wala naman.
Pinulot ko ang libro at binuklat ng bahagya. Filipino book. Tiniklop ko ang libro at akmang ibabalik na sa shelf nang mahagip ng mata ko na parang may nakaipit sa gitna ng mga pahina. Pinadaan ko ng daliri ko ang bahaging iyon at binuklat kung saan may nakaipit. Bigla akong nabitawan ang hawak kong libro at napatutup sa bibig ko. Amaya, bakit? Tanong ni Sarina na mabilis nakalapit sa akin. Sinundan niya ang direksyon na tinitingnan ko at narinig ko ang mahinang pagsinghap niya. Ang library card, mahinang bulalas niya. Ngayon nakita mo na ang library card ni Karen. Naniniwala ka na ba sa akin, Sarina? Tumango siya. Oo naman, naniniwala ako sa iyo. Sagot niya na pinakatitigan ang library card ni Karen de la Cruz. Wala namang pagkakaiba sa library card nila noon at sa library card natin ngayon, maliban lang sa mga ID numbers. Tama ka. Wala ka bang ibang napapansin? Tanong niya. Kulot ang noon na tumingin ako sa kanya at ibinalik ko ang tingin sa library card na nasa sahig. Hindi pa rin namin iyon ginalaw at parehas kaming nakaupo sa sahig at nakatingin lang sa library card. Maya-maya ay biglang napasinghap uli si Sarina. Bakit? Takang tanong ko. Itinuro niya sa akin ang mga numero sa card. Di ba ang nakalagay sa akin ay 061814-9? Ibig sabihin nun ay June 18, 2014 at ang 19 ay bilang ko nang nag-enroll ako. Kung ganyan itong kay Karen ay March 18, 1967 at siya ang pinakapitumpong nag-enroll. Umiling siya. Sa tingin ko di iyan ang ibig sabihin. Naguguluhan ako sa Rina. Nakalagay dito sa card niya na 3-18-67, the 70. Tumango ako kay Sarina. Alam ko na. Kung gano'n ang nakalagay dito sa card niya ay March 18, 1967 to 1970. Parang year lang ito kung kailan siya dapat magtatapos. So paano nakita niya din sa yearbook ng 1969? Section 1 ang pangalan ni Karen. Sa pagkakakwento ni Mama, Section 2 daw si Karen. At tama naman ang nakasulat dito sa card na Section 2 nga. Paanong napunta siya sa Section 1 at paanong nagtapos siya ng 1969 kung nakalagay dito sa card niya is 1970 sana? Ay, ang gulo naman. Hindi kaya may nangyari kaya napabilang si Karen sa Section 1? Tanong ko na napapakamot ng ulo. Parang lalo lang kaming nalito ni Sarina eh. Ano naman kaya ang nangyaring iyon? Hindi ko alam eh. Hindi kaya mali ang pagkakakwento ng lola mo sa mama mo? Nag-isang linya ang kilay ni Sarina. Wala akong ibang ibig sabihin sa sinabi ko ha. Ilang ulit na raw ang pagkukwento ni lola kay mama ang pangyayaring iyon at paulit-ulit lang naman. Kung buhay pa hanggang ngayon si lola, alam kong matutulungan niya sana tayo. Malakas ang pakiramdam ko na may nangyari noon na nakaligtaan ng lola mo, kaya 1969. Graduate si Karen. Ano nga kaya iyon? Sandali, tumingin ka sa paligid, Amaya. Mabilis akong sumunod kay Sarina. Nasaan na sila? Nagtaka ako, bakit kaming dalawa na lang ni Sarina ang natitira sa loob ng library? Saan nagpunta sina Chucks, Marge at Roxy? Nasaan na si Ma'am Dizon at ang iba pang estudyante na kasama namin dati kanina? Hindi ko alam. Hindi ko napansin na umalis na sila. Sagot ni Sarina. Tatayo na sana kami ni Sarina mula sa kinauupo namin nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang estudyante na iba ang uniform na suot kaysa sa amin ni Sarina. Narinig ko ang malakas na pagsinghap ni Sarina kaya napatingin ako sa kanya. Gusto ko na sanang magtanong nang biglang may lumitaw na lalaki mula sa kabilang shelf at lumapit sa estrangherang estudyante. Sarina, manghihirang ka ba ng libro? Opo, sir. Deja vu. Napatutob kami ni Sarina sa bibig at impit na napasigaw. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Napayakap si Sarina sa akin at impit na napaiyak. Alam namin kung sino ang dalawang tao na nakikita namin. Walang iba kundi ang lola ni Sarina at ang dating librarian. Amaya, anong nangyari? Bakit nangyayari to? Totoo ba to? Nandito ba tayo sa panahon nila? Bakit tayo narito? Naghaharsulsit ba lang tayo, Amaya? Sarina, hindi ko rin alam. Nanatili kaming nakamasid sa dalawang tao sa loob ng library. Hindi ko maipaliwanag kung bakit naman sila nakikita. Nanginginig ang buo kong katawan dahil sa takot. Hindi ko alam kung tatakbo ko ba kami palabas ng library. Nasaan na ba ang mga kaklase namin? Bababa muna ako sandali ha. Ikaw munang maiwan dito. Narinig namin sabi ng librarian na sa kwento ni Sarina ay nagngangalang Ginoong Valdez. Sige po. Magalang na sagot ng lola ni Sarina. Nakita namin lumabas si Ginoong Valdez at lumapit sa amin ang lola ni Sarina. Napaisod kami ni Sarina sa sulok dahil baka makita kami. Ngunit sa pwesto namin tumungo ang lola niya at pumili ng libro ngunit hindi kami pinapansin na para bang wala kami roon. Kinala ko ang paningin sa paligid at parang biglang nag-iba iyon.
Kumuha siya ng 2 libro at dumaan sa mesa ng librarian at nag-iwan ng card doon bago tinungo ang mesa para sa mga estudyante. Nakita namin siya nagbabasa. Maya-maya ay sinulya pa niya ang relo sa bisig at ibinalik ang pansin sa libro. Amaya, naaalala mo ba ang eksenang ito sa kinuwento ko sa inyo? Mahihinang tanong ni Sarina. Tumango ako sa kanya. Hindi ba't ito yung araw na namatay si Karen? Sagot ko. Nagpasalamat na lang ako na hindi gumaralgal ang boses ko dahil kanina ko papilit nilalakasan ang loob ko. Napaiyak si Sarina. Amaya, sundan kaya natin si Karen sa CR sa quadrangle para malaman natin ang nangyari sa kanya. Hindi pa man ako nakakasagot ay may pumasok na namang isang estudyante na kapareho ang suot ng uniform ng lola ni Sarina. Napahawa kami ni Sarina sa dibdib nang magsalita ang lola ni Sarina. Bakit ang tagal mo? Sabi mo sandali ka lang. Hindi sumagot ang estudyante na hinuha namin si Karen de la Cruz. Tumayo ang lola ni Sarina na tinangkang sundan si Karen na papalapit sa kanila lagyan namin nang biglang sumungo sa pinto ang ulo ni Ginoong Valdez. Huli na kami. Sa mga oras na ito patay na si Karen. Sari, na bumaba ka muna dali. Ilang ulit pa kaming napasinghap ni Sarina. Car, bababa na ako ha. Hintayin na lang kita sa baba. Bilisan mo yan. Paalam ng lola ni Sarina. Naipagpit ang yakap ni Sarina sa akin nang lumapit sa aming dalawa si Karen de la Cruz. Tumayo siya sa tapat ng shelf at nakayuko. Maya-maya lang ay narinig namin siyang mahinang umiiyak. Nang tingnan namin ang lola ni Sarina ay wala na siya at marahil ay bumaba na. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Narinig namin iyak niya. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko nang marinig ang pag-iyak na iyon ni Karen. Tulungan niyo ako. Maawa kayo sa akin. Magkayakap lang kami ni Sarina habang narinig si Karen. Napapikit kaming dalawa. Nakakapangilabot ang boses niya na umaalingaw sa loob ng silid. Tulungan niyo ako. Patuloy sa pag-iyak niya. Amaya, bulong ni Sarina sa akin. Minulat ko ang mga mata tumingin kay Sarina. Parehas naming binilang ang tingin kay Karen. Napalunok ako nang titigan ko siya. Yumuyug-yug ang balikat nito sa pag-iyak. Nakadama kami ng habag kay Karen pero anong magagawa namin? Tulungan niyo ako. Karen, sambit ni Sarina.